Ikalawang pagtatagpo ni Grandmaster World Champion Ding Liren at former World Champion na si Magnus Carlsen ang World number 1. Nung unang laban nila, natabla sila. No? Ngayon, round 8 dito po sa Grand Chess Classic 2024, sila ulit magharap. Nagpalit lang ng kulay. Ano ang nangyari? Puti si Ding Liren, siya po ay nag-D4. Magnus naman, Knight F6, nag-C4, E6, Knight F3. At mukhang mapupunta po sa katalan. Pero si Magnus, hindi nagkatalan. Nag-Bishop B4, yan yung tinatawag nilang Bogo Indian. Hindi pinasok yung mainline na katalan kasi ang mainline na katalan D5 eh. Anyway, after Bishop B4, nag-Bishop lang po sa dito na sinagot ng Bishop takes dito. Ang common kasi sa Bogo Indian, Queen E7 eh. Pero Bishop takes dito, linya pa rin yan. So, nag-Queen takes dito, nag-D5 lang, kinontrol yung gitna, nag-E3 lang para depensahan yung C4, nag-castling, Bishop E2, and then B6 lang. Nag-castling naman po ito pong puti. Tapos Bishop B7 lang si Magnus na kung saan kinapture na po yung D5. Pagka-takes mo sa D5, nag-Knight takes D5, Knight C3 develop, nag-Knight D7, tapos Knight takes D5 si Ding Liren na binawi ng Bishop. Yan. Normal po talaga yung Bishop, hindi po yung Pawn kasi mababarahan yung Bishop. Anyway, after Bishop takes D5, tumira po ng novelty. First time ito nagamit sa torneo kasi dati Queen C2 eh. Pero si Ding Liren nag-B4. At pagka B4, in A5, ayun. Ang purpose po talaga niya, ang B4, pinipigilan po yung mabilis ng pag-expand sa queen side ng black. Kaya nga po pagka A5, bin-E5, ayun. So, hindi masyado makapag-pawn storm sa queen side. And not just that, ang plano niya po, ito pong pawn na to, nakikita nyo, pipilahan po na ganun yan, magiging backward yan, weakness yan. Ang ginawa po ni Magnus, nag-rook C8. Ayan, bago pa pilahan, isi-C5 na or C6. Nag-rook naman sa C1 at sin-E5 na nga. So pagka C5, tinix lang po yan. Kinapture po ng tore. Kinapture din yung tore. Binawi po ng bishop. And then nag-rook C1. Ayan, open file na dinipensahan ng Queen A8. Ganda ng Queen A8 eh. Kasi, kala mo nasa sulok pero kontrolado po yung long diagonal. So, si Ding Liren, naramdaman niya yung pressure, nag-Knight E1. Para walang pressure dyan, baka mag-Bishop F3, ipapalit. Nag-Rook C8, and then Bishop F3 na nga. Tinex mo yan, binawi ng kabayo, nag-H6 lang, pasingaw, H3, pasingaw lang din. At sa sitwasyon pong ito, sabi po ng engine evaluation, medyo close daw po sa equal. May konting kurot sa side ni Magnus sa kadahilanan po na may posibleng pass pawn siya na outside or sa queen side eh. So ang ginawa po ni Magnus dyan, nag-rook C6 na kung saan pag kinapture mo kasi yan, develop agad yung reyna at medyo baka makagawa ng kalokohan, no? Yung lax ni Magnus sa endgame, kita pa niya yan. Anyway, hindi po tinex yan. Nag-queen lang po sa may B2. Tumira naman ng B5, talagang tinutulak na. Pagka B5, rook takes C6, queen takes C6, tapos tinirahan ng queen A3. Very interesting idea, no? Pine-pressure po yung pawn at pag tinulak na ginawa ni Magnus, may pasok. Nakapasok yung reyna sa E7. So, pagkapasok po sa E7, ang pinaka-threat po kasi niyan ganire, chichikin po eh. Tapos pag chinek, kakapturin to. Ganon ang mangyayari. Hindi kasi pwedeng iharang, no? Kaya ang ginawa po ni Magnus, tumulak lang po ng pawn. Bakit? Para pagka-check, tatakbo ka lang. Wala po siya matitikman dyan na pawn. Anyway, nag-Knight E1 naman. Ito pong si Ding Liren. Ang idea, wala kasi matalunan yung kabayo doon. So, dito, iikot. May mga ikutan na gano'n, no? O, di ba? Mas maganda gamit. Anyway, nag-Knight F8 naman si Magnus para madepensahan po yung E6 pa yung reyna. Makalis na. Yan yung gustong gawin. Anyway, nag-Knight lang po yan sa D3 na kung saan pumasok yung reyna sa C4, hitting the Knight, hitting the pawn na dinepensahan by playing Knight B4. Pagka Knight B4, nag-check. Umangat. Pagkaangat queen dito, talagang na-membressure lang dito na kung saan, ito pong si Ding Liren, sabi niya, sayo na yung pawn na yan. Nag-Knight lang po sa C6. Ano ang idea niya? Pag kinapture, yun yung ginawa ni Magnus, Queen E8.
Ang threat knight lang po dito. Babagsak yung kabayo sa F8. Pero si Magnus Carlsen, hindi na gumawa ng paraan para depensahan yung kanyang kabayo. Kumapture lang sa A3. Bakit niya ginawa yon? Kasi pagka knight E7, syempre tatakbo yung king. Pag queen takes po sa F8, meron pong queen check. Anong meron sa queen check na yan? Pag tumakbo ka, tatadtarin ka lang ng check ni Magnus. Ang tanong, coach, pagkaangat, check ulit, bakit hindi iharang? Bakit hindi harang? Ay, check pa rin, ayan, o. At tandaan nyo, sa posisyon ito, persado mag-perpetual si Magnus kasi one move checkmate siya. At yun na nga, nauwi sa tabla yung laban na to. At ang nakakamangha dyan, no? Hindi po ito linyaan hanggang dulo, may mga novelty, pero ang kanilang accuracy, ito po, 98.5 si Ding Liren, 99 si Magnus, almost 100%. Hanep, no? Medyo nakakatakot lang noong una, kala mo mga one piece down, pero sobrang accurate pala ng laban ng dalawang ito. At dahil doon, ibig sabihin, yung dalawang laman nila, nauwi lang pareho sa tabla. Walang nag-copy sa akin. No? Yun ang hinihintay natin eh. Anyway, ano na ang standing ng torneo? Panoorin nyo po. Leading pa rin si Magnus with 5.5. At ang matindi dyan, si Richard Rapport sumusunod with 5 points. Tapos si MBL 4, Ding Liren 3.5, Vincent Kamer 3, at si Friedman 3 din. Grabe si Richard, dumidikit dumidikit. Meron pa pong, ilang laro pa bang nalalabi? 2. Tama ba yung bilang ko? Tama, 2 laro pa kasi 10 rounds po ito eh. So, may 2 laro pang nalalabi at makikita natin kung makakahabol si Richard o magpupull away si Magnus. Tingnan po natin. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga iba po nating uploads. Salamat po ng marami sa inyong suporta. Muli ito po yung Coach Video Master Daniel Causo. Hanggang sa muli magkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.